Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli ako si Emmanuel o Alejandre. Ito ang aking daily devotion ngayong April 18. And for today, we are going to talk about an honest cry. Once again, this is about David's Psalms. So, kung mapapansin nyo, pangatlong araw na natin ito, tackling David's Psalms. And that's because more than half of the Psalms was created by David. And one fascinating feature of those Psalms is those were written by David using his raw emotions. Kung ano yung nararamdaman niya, kung ano yung naiisip niya, nilalagay niya talaga doon. And that is also the case for Psalm chapter 22. Nagsasabing, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? So far from my cries of anguish. My God, I cry out day by day, but you do not answer. By night, but I find no rest. So, grabe, no? In this period of time, makikita natin yung suffering ni David. That is very common, no? When it comes to people that are close to God. Because the righteous may suffer unjustly. Hindi po patas yung mundo, actually. Yung mundong ating ginagalawan, it's full of corrupt people, full of corrupt practices and culture. Kaya kung isa ka sa mga taong gumagawa ng tama, then may mga taong magte-take advantage sa'yo, mamaliitin ka, babaliwalain ka, dahil alam nila na gumagawa ka ng tama. So, meron tayong tinatawag na hindi lumalaban ng patas. Maraming ganun. It's sad to say, but it's the truth. And we need to adjust to it. And we need to be prepared for it. Kasi hindi naman tayo iiwanan ng ating Panginoon. But of course, even if that was the case, kahit na sabihin natin malaki yung tiwala natin sa Panginoon, may mga pagkakataon na tayo magiging mahina. And that's alright. You can be honest with God. Even if you were expressing your discomfort. Tulad ng ginawa ni David dito. Sabi niya, why have you forsaken me? It expresses raw emotion. Kahit na may pagka parang pagkawalan ng tiwala. But the thing is, you're expressing yourself towards God. And naiintindihan ng Panginoon kung ano yung nararamdaman mo. Better than what you could have explained through words. Because God is all-knowing. So, be honest with God. And aside from that, kapag tayo nahihirapan, especially when we're feeling abandoned, we should deduce and analyze. Lalong-lalo na since we have put our faith in God, diba? May mga pagkakataon kasing nararamdaman nating mag-isa lang tayo. Pero, pakiramdam lang natin yon. God never leaves our side. Laging nandyan yung Panginoon sa atin. Naalala niyo ba yung storya ng may isang naglalakad sa dalampasigan ng isang dagat, yung beach, kumbaga. And kasama niya maglakad si Jesus. Nung mga 10 minutes, meron dalawang yapak. Meron dalawang traces of people walking in the sand. Kasi 'di ba kapag tumapak ka sa buhangin, makikita yung pagtapak mo. There's traces of it. Tapos, nung tumagal, isa na lang yung yapak na nakita. Tapos, yung tao, biglang nakaramdam ng pagkakaisa. Kasi bakit isa na nga lang yung yapak na nakikita, no? Pero, yun pala, yun yung yapak ni Jesus. At yung hindi naglalakad, yung tao nahihirapan. And it just so happens na binubuhat na lang siya ni Jesus. So, ganun tayo, no? May mga pagkakataong hindi natin kaya. Kapag hindi natin kaya, kailangan pa rin natin magtiwala sa Panginoon dahil gaya ng sa storya, binubuhat tayo ng Panginoon. When we're suffering, when we feel abandoned,
In our time of need, God is always there. In fact, we should use our suffering as a testimony of God's faithfulness. Kasi, I personally have gone through the death of my own father. And that happened when I was a minor, no, 16 years old. I'm 20 now, turning 21. And during the time of that suffering, God never left my side. He was always there for me. He used people as instruments to help me. He has given me the opportunity to get closer to Him, and He has done so much in my life. And I'm happy. Not because of the suffering that I've endured, but because that suffering led me to Him. And one thing I learned from that is we should match our hard situations with earnest prayer. When I was still suffering, when I couldn't move on from that um very sad occurrence, I prayed and prayed and prayed and prayed. And each time I did, I'm not gonna say that once I prayed everything was alright. No, it still suffered. Still suffered. But I felt that He was there for me. And that was more than enough. And now here I am. I am a third year college student. Just finished my finals today. Glory to God. I do believe that I passed. So I'm going fourth year next year. And it just is so fulfilling knowing that despite everything that I've gone through, God has given me so much love and blessing. So remember that God's silence is not the same as His absence. I'm lucky enough kasi napansin ko na tinutulungan ako ng Panginoon. Paano pa kaya yung mga bagay na hindi ko napansin na tinutulungan niya pa rin ako? Grabe. So, kapag feeling natin mag-isa tayo, hindi tayo mag-isa. Nandyan yung Panginoon, lagi tayong tinutulungan, lagi tayong ginagabayan at lagi tayong minamahal. Yan lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat. Let us all give glory to God.